Chapter 3. Naliligo si Luna nang marinig niya na may magdo-doorbell. Nagtataka minadali niya ang pagliligo. Mag-alas 11 pa lang ng umaga at wala siyang inaasahang bisita sa araw na iyon ng Sabado. Nagsuot lang siya ng roba at saka tinungo ang front door ng bahay niya. Ang nakangiting mukha ni Oliver ay napagbuksan niya. Good morning. Inabot ito sa kanyang isang punpon ng white roses. Good morning din. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong niya. Mag-alas 2 na ng madaling araw nang ihatid siya dito sa bahay niya. Nang nagdaang gabi, hindi niya namalayan ng oras dahil marami silang napagkwentuhan. May mga bagay siyang nalaman tungkol dito at maging siya nagbigay rito ng iilang detalye tungkol sa sarili niya. Ang akala ko ba ngayon ang balik mo sa Batangas? Nagbagong iisip ko. Bukas na lang ako uuwi. In the meantime, pwede bang papasukin mo muna ako? Nangangali na ang kamay ko eh. Itinaas ito ang mga dala nitong plastic bag. Wala na siya nagawa kundi luwangan ng pagkakabukas ng pinto at papasukin to. Somehow gusto rin niya ang presensya nito sa bahay niya. Tsak na hindi magiging kabagot-bagot ang araw niya. Magbibihis lang ako. Ikaw naman ang bahala sa sarili mo. Naroon ang kusina. Tinuro niya ang kalibang bahagi ng bahay kung saan naroon ang kusina na bihira niyang magamit. Hindi kasi siya mahilig magluto dahil kadalasan sa labas siya kumakain. O kaya nagpapadeliver lang siya ng pagkain. Umakit na siya sa kwarto niya at saka nagbihis. Simpleng t-shirt at maong shorts lang ang napili niyang isuot dahil nasa bahay lang naman siya. Isa pa mas komportable siya kapag gano'n ang get-up niya. Pagkatapos magsuklay ng buhok ay bumaba na siya. Naabutan niya si Oliver na nagsasalang ng kawali sa infrared stove niya. Can I help? Agad na umiling ito. Stay put ka lang dyan, kaya ko na to. Nginisiyan siya nito. Yun nga ang ginawa niya, naupo siya sa high stool at pinagbasa nitong magluto. He was really good at cooking. Halatang sanay na sanay ito. May mga pagkakataon na sumuslip sa kanya at bibigyan siya ng pa-cute ng ngiti nito. After 30 minutes ay lumapit sa kanya at saka iniumang sa kanyang tinidor na may karne ng baboy. Tikman mo? Ngumanga naman siya at tinanggap ang inalok nitong pagkain. Nag-thumbs up sign siya rito nang malasahan niya ang luto nito. Masarap. Genuine na po rin niya sa luto nito. Pwede ka nang mag-asawa. Sukat sa huling sinabi niya ihinapit siya ni Oliver palapit dito. Nagniningning ang mga mata nito at may pilyong ngiti sa mga labi. Hindi niya naiwasang mapatitig sa mapupulang mga labi nito. At napansin marahil ito ang ginagawa niya dahil bahagya nitong binasa iyon na para bang inaakit siya. You really think na pwede na ako mag-asawa? Pati ang boses ito'y mapanghibok. He's trying to come on to me. Tili ng isang bahagi ng isip niya. Kahit nahihirapan ay sinikap niyang salubungin ang mga mata nito. Oo, pwede ka nang mag-asawa kasi pwede mo nang ipagluto ng masarap na pagkain na magiging pamilya mo. Paano yan? Matatagalan pa siguro mangyari ang sinasabi mo. Kasi ang taong gusto kong pakasalan, sinisimulan ko palang suyuin. Seryosong sabi nito. Napansin niyang ito naman ang nakatitig sa mga labi niya. Hindi ko na problema yun. Nakaingin sa saan niya rito. Pwede ba bitawan mo na ako? Bakit? Kunwari ay inosenteng tanong nito. Sa bakit ka ba pinagpapawisan? Hindi naman mainit dito sa loob ng bahay mo. Pinahid nito ang butil ng pawis na hindi niya namalayang namuo na pala sa noon niya. Basta bitawan mo na ako at hindi ako makahinga. Magkahalong relief at panghihinayang ang naramdaman niya nang pakawalan siya nito. Hinagod-hagod pa niya ang tapat ng dibdib niya na parang tinatambol dahil sa lakas ng kabog niyon. Pinaypay rin niya ang sarili mga kamay sa tapat na mukha niya upang kahit papaano ay maibisan ng init na nararamdaman niya. Nagkunwari siyang kukuha ng plato at kubyertos na gagamitin nila. Hanggang sa matapos silang magtanghalian ay hindi pa rin tumitigil sa Oliver sa pagdiga sa kanya. Pero hindi katulad kanina ay mas kalmado na siya. Lalo na't hindi na ulit ito nagtangka na ilapit ang sarili nito sa kanya. Di niya maunawa ng sarili niya. Kung kailan lumalayo ang tensasyon sa kanya, saka naman niya gustong lumapit sa binata. Hanggang sa magpaalam sa kanya si Oliver bandang alas 5 ng hapon ay magulo pa rin ang isip niya. Na makalabas ang bahay niya ang binata ay parang biglang bumigat ang pakiramdam niya. Ilang minuto na nakakaalis ito pero nakatitig pa rin siya sa pinto kung saan to lumabas. Ano ba nangyari sa akin?
Samantalay napatulon sa gulat si Luna nang makita niya sa labas ng gate si Oliver. Naprente nakasandal sa kotse nito. Lumabas siya at nilapitan to. Ikaw na naman? Eksaheradong itinirik niya ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasang makikita ulit niya to ng araw na iyon. Nang magpaalam to sa kanya kahapon, ang buong akala niya dediretso na to sa Batangas. Subalit nagkamali siya. Hayunya't nakatangod dito sa kanya. Parang hindi naman ako convincing di ka masaya na nakita mo ulit ako. Inalis ito ang mga braso mula sa pagkakahalikip-kip at saka may kinuha mula sa back pocket ng pantalon nito. It was a long stem red rose. O para sa iyo. Tinanggap niya bulaklak. Salamat. Hindi niya mapigil ang kiligin pero hindi ka na sana nagabala pang pumunta rito para lang bigyan ako ng bulaklak. Hindi ka ba hinahanap sa resort mo? Baka napapabayaan mo ng trabaho mo. Umayos to ng tayo at tumakbang palapit sa kanya. Uminto lang to ng halos isang dangkal na lang ang layo ng mukha nito sa mukha niya. Makakapaghintay ang trabaho ko pero ang puso ko hindi na. Namisagad kita. Nagiwa siya ng tingin dahil hindi niya alam kung paano sasagutin o kung anong dapat niyang itugon sa sinabi nito. Paano mo nga pala nalaman na ganitong oras ako lumalabas kapag linggo? Pag-iiba niya ng usapan bagamat may kutob na siya kung sino ang nagpifeed dito ng mga impormasyon na may kinalaman sa kanya. Si Jen. Importante pa ba yun? Binuksan na nito ang pinto sa passenger seat. Sakay na, mahuhuli na tayo sa misa. Hindi na siya nagprotesta pa at sumakay siya sa kotse nito at tahimik nilang binagtas ang daan papunta sa simbahan. Kaumpisa lang ng misa nang dumating sila. Hanggang sa matapos ang misa ay tahimik pa rin ang binata. Nagtataka siya sa inaakto nito. Kanina lang ay magaan naman ang mood nito, bakit ngayon ay parang bigla tong nanamlay? Hindi ako sanay na tahimik ah. Basag niya sa katahimikan na mamayani sa kanila ni Oliver. Nasa loob sila ng isang restaurant at tinihintay na iserve ang mga pagkaing in-order nila. May iniisip lang ako. May matipid ng ngiti na sumilay sa mga labi nito. Pwede ko bang malaman kung anong iniisip mo? Nababuntong hininga to. Uuwi na ako bukas sa Batangas. This time totoo na to. Mamimiss kita ng sobra, Luna. Nanggagapin nito ang isang kamay niya hindi siya pumalag. Hinayaan niyang dami nito ang palad niya na para bang sa pamamagitan niyon ay mapapawi ang lungkot na nadarama nito. Come on, ang lapit lang ng Batangas, Oliver. Pilit na pinasigla niya ang kanyang boses. Magkikita naman ulit tayo. Ilang tumbling lang ba ang Batangas mula sa Makati? Nakangiting turan niya rito. Madalas kitang dadalawin dito sa Maynila. Hindi mo naman obligasyong dalawin ako pero kung magpipilit ka, pwede ko na ring pagtsagaan ng company mo. Natatawang saad niya. Lumabi ito na parang bata. Hindi mo ba ako mamimiss? Malungkot ang boses ito o baka naman imahinasyon lang niya yun. Oo na, mamimiss din kita. Huwag ka lang mag-emote dyan. Sukat sa sinabi niya biglang nagliwanag ang mukha nito na parang nabuhayin to ng loob. Hanggang matapos sila sa paghahapunan ay magaan na ulit ang mood nito. Madaldal na ulit ito katulad ng mga nagdaang araw na nakasama niya to. Magaan ang mood na naglakad papunta sa cafeteria ng resort si Oliver. Katatapos lang niya mag-ikot sa buong resort upang siguraduhin maayos ang kanilang full operation. Bahagya pa lang nagiinit ang puwet niya sa pagkakaupo nang makita niyang isa sa paborito niyang waiter sa resort niya. Ang palabirong si Kulas at tinawag niya to. Bakit ang saya-saya mo yata nga nun? Tanong niya rito. Napakamot ito sa ulo nito. Sir. Ganito lang talaga ako kapag may nakikita ako magandang chicks. Abot ang pagkakangiti nito. Hindi niya maiwasan ang pagtikwas ng isang kilay niya. Os, parang hindi ko naman alam na may nag-check-in na magandang chicks ngayong araw. Kunwari interesado siya sa tinutukoy nitong babae. Pero ang totoo ay gusto lang niyang makipagchismisan dito. Ganun yata kapag walang social life, pati trabahante niya pinagtsatsagaan niyang kausapin kahit oras ng trabaho. Nasa Maynila kasi ang mga kaibigan niya. Hindi niyo naabutan mag-check-in sir kasi nasa ibang bahagi kayo ng resort. Nakangiti pa rin si Kulas. Yung magandang chicks ho na hindi naman sin sa inyo? Noon, siya ho yung tinutukoy ko. Bigla ang pagsikdo ng puso niya dahil sa sinabi nito. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Kulas? Pagkatapos nitong tumango ay pinagtabuyan na niya ito pabalik sa kitchen at saka nang hingi na rin siya ng juice dito. Pagbalik nito ay may dala na tong isang basong juice.
Inabot nito sa kanyang baso at kinuha niya yon at sinaid niya ang laman. Naroon sa resort si Luna? Bakit hindi niya alam at tungkol doon? Kung sa bagay, isang buwan matapos na tong dalawin sa bahay nito, hindi na ulit niya nakita pandalaga. Hindi niya natupad ang pangako niya rito na madalas pa rin niya itong dadalawin. Dahil naging busy siya sa kanyang trabaho. Madalas naman siya nagtitext dito pero limitado lagi ang sagot nito. Sa loob ng isang buwan na hindi niya nakita si Luna, sobrang niya natong namiss. Namiss niya ang company nito, ang paraan nito ng pagtawa at ng pagbibigay nito ng opinyon sa bawat paksang mapag-uusapan nila. Namiss niyang titigan ng maamo nitong mukha at namiss ito ng puso niya. Tumayo siya at nagtanong sa receptionist. Itinanong niya kung saan ang kwarto ni Luna. She had taken the same room she had occupied before. Dumaan muna siya sa comfort room upang siguraduhin maayos ang kanyang itsura. Ewan ba niya at gusto niyang siguraduhin na palagi siyang gwapo kapag humarap siya kay Luna. Para siyang teenager na nagpapa-impress sa crush niya. Kumatok siya sa pinto ng kwartong inuukupan ni Luna. Agad naman yung bumukas at nakahanda na nga ang ngiti niya para dito. Pero agad yung napalis sa makita niyang ekspresyon nito and she looked sad. Hi! Maging ang ngiti nito'y pilit na pilit. Di niya naiwasang isipin kung ano naging problema nito sa nakalipas na isang buwan. At naroon to ngayon sa resort niya na malungkot at tila may iniindang masama sa katawan. Pero hindi naman mukhang kagagaling sa sakit. Maganda pa rin ang hubog ng katawan nito at ang mga mata lang talaga nito ang matamlay. Are you okay? Do I look okay? Sa halip ay tanong nito sa kanya. No, you don't look okay. What's wrong? Nag-aalala ng tanong niya rito. Niluwagan nito ang pagkakabukas ng pinto at inimbitahan siyang pumasok sa loob. Pumasok siya at ang una niyang napansin ay ang mga pagkaing nasa ibabaw ng maliit na mesa. Meron ding cake doon. Actually, I'm okay. I'm just feeling sad. Nito. Upo ka. Tinusad nito papalapit sa kanyang isang monoblock chair. Nag-lunch ka na ba? Actually, hindi pa. Noon lang niya naalalang hindi pa nga pala siya nagtatanghalian dahil naging busy siya sa pag-iikot sa buong resort. Ano nga palang okasyon? Saglit na huminto si Luna sa paglalagay ng mga pagkain sa isang paper plate at saka tumingin sa labas ng bintana. Dagat ang makikita mula sa kinaroroonan nila. Birthday ko. Napamaang siya. It was her birthday pero malungkot to. Bakit? Anong rason at malungkot ito sa araw ng kapanganakan nito? Lahat ng katanungan naglalaro sa isip niya na natili lang sa kanyang lalamunan. Iniabot ni Luna ang paper plate kay Oliver at saka hinayaan muna siya na to na kumain. Siya naman ay humiwan ng cake at yun ang kinain niya. The entire time ay tahimik lang silang dalawa ng binata. Alam niya nagtataka to sa inaakto niya. Kahit hindi ito nagsasalita, batid niya na naghahanap to ng paliwanag. At hindi siya obligadong magpaliwanag dito but somehow she wanted to explain things to him. Nagtataka ka siguro kung bakit malungkot ako kahit birthday ko. Sabi niya kay Oliver nang makita niyang tapos atong kumain. Inabutan niya to ng cooking can. Mataman doon tumingin sa kanya. Yes, I'm curious. Pero kung hindi ka pa handang magkwento, it's fine with me. Di mo naman obligasyong magsabi ng mga niloloob mo sa akin. Tumayo siya at sininyasan to na sumunod sa kanya. Nagtataka man ay tumalima ito. Naglakad-lakad sila sa dalampasigan. Sa bandang dulo ng resort ay nakakita siya ng puno ng nyog na nakatumba sa lupa. Magkatabing umupo sila roon. Pinuno niya ng hangin ng mga baga niya at saka yung pinakawalan. Mga 3 beses din siguro niyang inulit ang prosesong yon bago siya nagsimulang magkwento. 10 years ago, kapareho ng date ngayon. September 24. My parents and I were in Thailand. We were so happy because it was my birthday. Give sa akin ng parents ko ang trip na yon. I never expected that it would be the last time na makakasama ko sila. Mapait na napangiti siya at nakatutok ang mga mata niya sa asul na karagatan. I don't know if you can still remember the tsunami that happened that year. But I was there. My parents didn't survive. Aswerte lang ako kasi nakakapit ako sa isang malaking puno. Pero muntik na rin akong sumuko lalo na't napakaraming bagay na tumatama sa akin habang nakakapit ako sa punong yun. I don't know how I survived that tsunami. Nung humupa na ang tubig, hinanap ko ang parents ko sa napakaraming bangkay na nagkalat sa paligid. Nagsimulang mabasag ang boses niya. And I found them magkayakap, lifeless.
Nang kabigin siya ni Oliver, hindi siya tumutol. Naramdaman niya ang bahagyang pagkagod dito sa likod niya at kahit papano nagdulot yun ng kaginhawaan sa parte niya. She felt safe in Oliver's arm. 10 taon na nakakaraan. Pero nasasaktan pa rin ako, Oliver. Tuwing naaalala ko ang tila bangungot na pangyayaring yun, muling bumabalik sa puso ko ang sakit. Tuwing sasapit ng birthday ko, muli ko nararamdaman ng matinding lungkot at sakit. Aniya sa kapinahid ang mga luhang naglanda sa mga pisngi niya. Umayo siya ng upo. Mula ng araw na yun, I started to hate the sea. Dahil yun ang kumitil sa buhay ng mga magulang ko. Once a year na lang kung tumapak ako ng dagat. Tuwing birthday ko. For the past 10 years, sa resort ako nagsa-celebrate ng birthday ko and I still hate the sea. Tumingin siya rito at nakatingin din sa kanya. Ayoko na ng ganitong pakiramdam, Oliver. Pero hindi ko alam kung paano ba ako totally makakapag-move on sa buhay ko. Ginagap nito ang mga kamay niya. Malungkot ang mga mata nito na para bang nahawa to sa kalungkutang nararamdaman niya. She knew that Oliver wanted to share her pain. Ganun ito kabait na tao. Hindi ko alam na ganun pala kabigat ang pinagdadaanan mo nung bata ka pa. Ngayon alam ko na kung bakit tuwing mapapansin kita na nakatitig sa dagat para nag-aapoy sa galit ng mga mata mo. Have you tried to seek professional help? Umiling siya. Matagal na siyang hinihimok ni Jen na makipagkita sa kakilala nitong psychologist at guidance counselor. Pero lagi niyang tinatanggihan yun. Sinasabi niyang okay lang siya at hindi niya kailangan ng tulong nino man. But of course, she was only in denial. Siguro nga, dapat matagal na panahon na niyang ginawa ang bagay na yun. Kung ang kinatatakot mo ay ang sasabihin ng ibang tao, we can go to our family friend. She's a psychologist at alam kong matutulungan ka niya. Nakita marahil ni Oliver ang pag-aalinlangan sa mukha niya kaya nagpatuloy ito. You just have to bear in mind na hindi lahat ng kumukonsulta sa isang psychologist ay nawawala na sa katinoan. May mga bagay lang talaga sa mundo na ang professional ang higit na nakakaunawa. May mga sakit na hindi natin kayang pagalingin on our own. But they can. So gusto mo bang makilala ang kaibigan kong psychologist? It was the sincerity in his voice that made her say yes. She knew she needed that help. Pero nang araw na iyon, si Oliver lang ang kailangan niya. Buong araw na sinamahan siya nito. Magkasama nilang pinagdiwang ang kaarawan niya. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ang tsunami na kinasawi ng mga magulang niya sa Thailand, nakaramdam siya ng kasiyahan. Bigla ay nawala ang galit at lungkot na nararamdaman niya tuwing araw ng kaarawan niya. Lahat ng lungkot at galit na nasa puso niya ay sinubukang alisin ni Oliver ng araw na iyon. Alam niyang hindi ganun kadali ang kalimutan ang nangyari sa kanya, pero alam niyang darating ang araw na tuloy na siyang makakapagbagong buhay. Nahiling niya na sana sa pagbabagong buhay niya, naroon pa rin si Oliver sa tabi niya.